Hello mga karelasyon. May mga pagkakataon ba na ramdam mo sa isang lalaki na iba ang trato sa'yo? Hindi mo malaman kung yung ipinapakita niya ay meron siyang gusto o nagiging friendly lang siya. Kaya ladies, ating aalamin ang mga senyales na palihim na may gusto sa iyo ang isang lalaki. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Number 1, ito yung the frequent glance o ito yung madalas na patingin-tingin sa iyo o pasulyap-sulyap sa iyo. Alam niyo ladies, ito na yata yung classic na sign kapag ang isang lalaki ay may tipo sa isang babae. Lahat tayo, mapalalaki o babae, kapag natitipuhan natin ang isang tao, normal na mapapatingin ka talaga sabay bawi, di ba? Ganun yun eh. Kasi subconsciously, yung katawan mo, yun ang kaniyang ginagawa dahil yun ang idinidikta ng isip mo. Gusto mo siya eh. Type mo siya. Kaya automatic na ikaw or yung lalaki ay napapatingin doon kung nasaan ka man. Kaya kapag madalas mong nahuhuli ang isang lalaki na pasulyap-sulyap sa direksyon mo, yan ay may lihim na gusto. At yung kanyang pagsulyap, tanda yan na gusto kanya. Type kanya. Okay? Number 2, ito yung finding excuses to be near you. Ito yung gumagawa siya ng mga paraan para lumapit sa iyo or mapalapit sa iyo. Isang diskarte ito ng mga lalaki. Kanya-kanyang diskarte yan eh. Yung iba, kunwari lalapit sa'yo, tapos may tatanungin. Kahit anong tanong yan, para lang may dahilan siya na makausap ka. Yun ang first move. At syempre, kapag nag-uusap kayo, at kapag naramdaman niya na ikaw naman ay open, at kapag naramdaman niya na okay kang kausap, hindi mo naman siya sinupla or binara, tuloy-tuloy na yung pakikipag-usap sa iyo. O, di ba? Kasi nakita na niya na approachable ka, na kahit papaano ay na-entertain mo yung kanyang mga katanungan. Kaya ladies, kapag may napapansin kayo sa lalaki na kunwari lumapit sa iyo, kung ano-ano ang tinatanong, kung ano-ano ang pinaggagawa, para lang mapansin mo, diskarte yan ng lalaki para iparamdam na gusto ka niya. So, signs yan na type ka ng isang lalaki. Okay? Number 3, ito yung teasing and playful banter. Ito yung madalas na ginagawa ng lalaki na binibiro ka o inaasar ka. Yung mga ganitong mga style. Paraan yan ng lalaki para mapalapit sa iyo, para magkaroon kayo ng ugnayan. Kasi kapag nakita ng lalaki na hindi ka naman nagagalit sa mga biro niya, nagugustuhan mo pa, o sumasabay ka sa mga pang-aasar niya, mas lalong nagiging confident ang lalaki. At kaya ginagawa ng lalaki yan ay para mapalapit sa iyo. Kunwari, binibiro ka, inaasar-asar ka, sari-saring mga sinasabi para lang tuloy-tuloy yung pag-uusap ninyo. Okay? Ito ay tanda na gusto ka niya. Kaya siya nag-uubos ng oras na makasama ka. Okay? Kaya ladies, kapag napapansin mo ito madalas sa isang lalaki, senyales yan na lihim na may gusto sa iyo at idinadaan lang sa mga ganitong pamamaraan. Number 4, ito yung the I'm interested body language. Ito yung mga kilos ng lalaki na sadyang nagpapakita na meron siyang gusto sa iyo. So alam nyo, ang tao, kapag meron siyang pinopormahan, meron siyang natitipuhan, lalo na sa mga lalaki, may mga kilos yan o ginagawa na nagpapakita na interesado siya sa iyo. Example na lang, yung kapag malapit siya sa iyo, lagi niyang inaayos ang damit niya. O kaya, lagi niyang sinusuklay o inaayos ang buhok niya. Yan ay subconscious madalas. Pero automatic na ginagawa niya kasi nagiging conscious siya sa itsura niya. Ang pagiging conscious na yan, sign yan na meron siyang nagugustuhan. Kaya siya nagiging conscious sa itsura niya. Okay? O kaya yung
bigla kang binabati na dati naman ay hindi, 'di ba? Yung kapag nadaan ka or nakita ka niya, babatiin ka niya ng, "Good morning, kumusta po kayo?" Kahit anong, pagbati basta magiging umpisa ng pag-uusap ninyo or kahit, makita niyang nakangiti ka, okey? Ito ay style ng mga lalaki na gustong makapalapit sa isang babae na natitipuhan nila, okey? So, pansinin mo ang kaniyang mga kilos o body language. Diyan pa lang mahuhuli mo ang lalaki na may gusto sa iyo. Madalas halatang-halata ang mga lalaki kasi hindi yan marunong magtago ng kanilang mga galawan. Number 5, eto yung, strategic social media use. O ito na yung, ginagamit na ang, SOCMED para makipag-communicate or makipagkilala sa iyo. Madalas ito yung napapansin mo na tinitignan, pinapanood ang mga stories mo. O kaya yung kapag sa mga posts mo, nagkakaroon siya ng mga interaction. It's either magko-comment siya, maglalay, maglalagay ng mga emojis. Basta ang purpose niya ay ipakita, ipaalam na nandoon siya, na siya ay present at sana mapansin mo siya. Siguro naman, kapag mayroong isang lalaki na laging nakatingin, nakasubaybay sa iyong SOCMED, ikaw naman ay magiging curious, di ba? I-check mo rin kung sino nga ba ang taong ito. Madalas sa panahon ngayon, diyan nagkakausap, nag-uumpisa ang pakikipagkilala. Sa panahon ngayon, eto na yung paraan ng maraming kalalakihan. Nagpaparamdam sa iyo sa iyong social media. Number 6, showing his protective side. Or ito yung pagpapakita na pinoprotektahan ka niya. Ang lalaki kasi, kapag may gusto yan sa isang babae, gusto niya na nasa safe zone ka, na walang pwedeng makakasakit sa iyo, na walang masamang mangyayari sa iyo. Ito ay isang instinct ng halos lahat ng lalaki to protect his woman. Kaya kapag napapansin mo sa isang lalaki na sadly ay nandyan siya sa tabi mo or within the area, kapag mag-isa ka, nandyan siya kasi gusto ka niya at nandyan din siya para maging gabay mo, maging protection mo kasi ayaw niya na mapahamak ka or may ibang lalaki na aaligid sa'yo. Siyempre gusto niya siya ang hero kapag merong hindi ka nais-nais na pangyayari, o di ba? Yung protective side niya, yun ang isang sign na interested sa iyo ang isang lalaki. Kasi ang isang lalaki na walang gusto sa iyo, wala yang pakialam, okay? Hindi yan magsasayang ng oras para aaligid-aligid sa iyo. Number 7, looking for opportunities to be alone together. Wow! Alam niyo, ang mga lalaki, kapag talagang lakas tama yan sa iyo, gusto niya na magkasama kayo. Yung kayong dalawa lang. Kaya gumagawa siya ng paraan para masolo ka. Walang ibang tao sa paligid. Walang istorbo. Okay? Kaya sari-saring mga paraan or diskarte ang gagawin niya. Halimbawa na lang, kapag nakita niya na mag-isa ka, yun na yung pagkakataon na lalapitan ka para makipagkwentuhan, makipag-usap, makipagkilala, or anything. Okay? O kaya kapag magkakilala na kayo, aayain ka niya para gumala, mamasyal, o kaya kumain. Lahat ng mga ito ay kanyang ginagawa para mas magiging pribado yung pagkakataon na kayong dalawa lang ang magkasama, na wala ng ibang mga tao or maaring istorbo. Okay? Kaya kapag napapansin mo na gusto ng lalaki na kayo lang dalawa, napakalaking sign na nakastama sa iyo ang lalaki na yan. Okay? Number 8, ito yung sharing personal things. Ito na yung pagsasabi, pagbabahagi ng mga personal na bagay tungkol sa kanya. Alam mo, ang isang lalaki, hindi yan basta-basta nagkukwento or naglalabas ng kanyang mga saloobin. Nagagawa lang yan ng isang lalaki kapag nagiging komportable siya sa isang tao, lalong-lalo na sa isang babae. Kaya kapag ang isang lalaki ay naging open na siya sa iyo, nag-share siya ng mga details tungkol sa kanya, sign yan na may gusto siya sa iyo. Interesado siya. Gusto niyang ibahagi ang mga personal na bagay sa buhay niya
sa iyo. Ibig lang sabihin, komportable na siya sa piling mo. Number 9, the accidental touch. O ito yung mga paghawak, pagdikit, o pagtapik na akala mo aksidente. Pero ito ay madalas sinasadya. Siyempre, ika nga, testing the waters. Kapag dumikit siya sa iyo, o kaya hinawakan ka sa kamay, at nakita niya na hindi ka naman pumapalag, hindi ka naman nagagalit, yun na ang kanyang sign para mas magiging malapit or mas magiging open siya sa iyo. Kasi panatag na siya, kampante na siya na meron ka ring gusto sa kanya. Kasi alam nyo, kapag hindi mo type ang isang lalaki, sigurado na hindi ka papayag na ginagawa sa iyo yan ng isang lalaki. Pero itong mga ginagawa ng lalaki ay senyales ng kanyang hindi mapigilang pagkagusto sa iyo. 2,000 years later. So, ayan po ladies, ang ilan sa napakaraming diskarte ng isang lalaking may lihim na gusto sa iyo. Pamamaraan ito para makilala ka, mapalapit sa iyo, para magkaroon kayo ng communication. Kaya kapag ito ay nararanasan mo sa lalaki, tiyak may gusto yan sa iyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.